Because of evangelism. Because of evangelism. Next slide. Okay? Ito yung tema natin, di ba? The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth soul is wise. Pray ka ng pray, Lord, give me wisdom. Ang basic to gain wisdom is soul winning. Ito kinikwento ko to doon sa mga kila Victor, yung mga na-share natin. Alam mo ba na ako'y napakamahiyain noon? Sabi ko sa kanila. Hirap ako mag-express ng sarili ko sa harapan ng maraming tao. But it all started when I began to win soul. Totoo ang Bible, he that winneth soul is wise. Kung hindi ka wise, ano ka? Bobo. Foolish. Ubog. Diba? Gusto mo maging wise? Gusto winning ka, marirealize mo, nagpapile up ang knowledge mo, ang alam mo. Okay, marirealize ko na pag tumamirap ako sa maraming tao, tumatagak-tak ang pawis ko. First preaching ko na audience ko pa yung aking asawa. Si Lita, pinagpipray ko pa lang yan noon, si Sister Marge. May preaching contest sa youth camp. Nag-preach ako. Gilas ako, alam ko yung gagawin ko, sinaulo ko, pinamilyares ko. Pero nung basahin ko na yung text, matapos ko mabasa yung text, nung mag-uumpisa na akong mag-explain, wala na akong nasabi. Tumatagak-tak yung bagis. Nakikita ko yung aking may bahay. Asawa ko, yung ex-girlfriend ko na asawa ko na ngayon, tumatawa sa akin. Ginamit ng Panginoon yun para ma-discourage ako. Gusto kong umuwi, kakaumpisa pa lang ng camp, gusto ko nang umuwi. Dahil napahiya ako. Praise God, hindi natuloy. Pag nagpipreach na ako, sabi niya, bless na bless ako sa inyo. Ang galing preaching mo ba? Expository. Ano sa type of preaching? Pinakamahirap na preaching, expository type of preaching. Kasi aaralin mo yung mga etymology, history, in context. Pinakamadaling preaching ay topical. You want to preach about faithfulness? Hanapin mo yung mga verses naman yung mga faithfulness. May message ka na. Pero pag expository type of preaching, kagaya ng ginagawa ni Pastor na inside of the Corinthian church, hindi mo mag-preach na maayos na kung hindi mo aaralin yung background niya. Sabi ni Mrs. Bless na bless ako. Praise God. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon ng gumalaw. Kasi alam niya naman bulol-bulol din ako Malakas na loob ko sa pabiyaya ng Panginoon. Yan. Sige, next slide. Okay. Gusto ko malaman ninyo na wala tayong ibang baon-baon pag magsusoul winning tayo. At ito'y dapat maunawaan ninyo na mayroong 4. Well, I have adopted this dun sa subject ko sa seminary na personal evangelism. No? Si seminary, no? Okay. 4S. Anong number 1 dyan? Scripture. Baka naman iba ang reference mo pag magsusoul winning ka. Walang iba tayong bit-bit kundi Bible. Scripture. The second S is sin. Bakit ka magsishare ng Bible? Kasi ang Bible ang reference para malaman, maunawaan ng tao na may kasalanan. At yung kasalanan na yon ay magdadala sa iyo sa kapamakan at kailangan mo ng tagapagligtas. And that's why the next S is Savior. At kapag ikaw may Savior, bagamat may kapahamakan na dulot yung kasalanan at tiyak ang iyong impyernong patutunguhan, mayroon kang buhay na walang hanggan. The last S is salvation. Salvation. Jesus Christ. Salvation in Jesus Christ. Sige, next. Next slide, please. Okay. The scripture is our foundation. Tatandaan niyo, foundation niyan. Sabi sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Walang maliligtas na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. You get the point? Nagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo the moment na makapakinig na ng salita ng Diyos. Doon magkakaroon ng response.
yung tao kung tatanggap o hindi. Okay? Sige, pangalawa, next. Nalumampas ka, kapatid. Next. Ayan. Christ-centric. Okay? Marami yan, hindi ko na ilagay lahat. No? Scripture, Christ-centric. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and there are they which testify of me. You want to know Jesus Christ? You want to know God? Okay? You want to know that you have eternal life, and the promise of eternity is real? If you have Jesus Christ in your heart, search the scriptures. It's the Bible. Kaya kung wala kang familiarity sa Bible, magsusoul winning ka, magpuproblema ka. Kasi wala tayong ibang reference pag nagsusoul winning, Bible. Tama yun, at first, wala ka pang experience bago ka, just give them the story on how you got saved. Nagsisi ako ng kasalanan, tinanggap ko si Jesus Christ, pero the Bible says, study to show thyself approved unto God. Ibig sabihin, hindi mananatili, hindi acceptable na tumatanda ka na miyembro ng simbahan, wala ka man lang alam na verses sa Bible. Ako yung ginagawa ko sa mga nawiwin ko, nagme-memory verse ako every Bible study, ang pinamemorize ko sa kanila yung mga soul-winning verses. Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23, yung may kaugnayan sa soul winning. Kasi pag magsusoul winning ka, yan ang gagamitin mo. Diba? Practically, kailangan, advisable, pag nagsusoul winning kayo, nagbubukas kayo ng Bible. Pero alam mo, pag sa ulo mo, para hindi tumagal, napipiki ko sila. Kunyari, nagbuklat ako, nire-recite ko na, pero wala naman doon. Just to manage time. Just to manage time. Pero ikaw, napaka-dependent mo sa Bible, babasahin mo na lang. Hindi advisable yun. Huwag sa ulo. Okay? You get the point? Yan, hindi kami. Pag yun napipreach na, pari-realize mo na lang. Kailangan supporting verse, mag-i-spark yan sa isip mo. Makukot mo siya without opening the Bible. Na-observe niyo ba yan sa akin? Na-observe niyo yan sa mga dalubasang preacher? Na-observe niyo yan sa inyo? Diba? Ay, wala kang may share kapag ka wala kang sinasaulong verses. Si David mismo nagsabi, Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. That means memorization. Mag-memorize tayo. Sige, next. Next slide, please. Sin by, ito na, yung pangalawang S, sin. Na ang kasalanan natin, kailangan unawa natin. If you want to be a soul winner, you should understand, you should know for sure that the sin we have is acquired since birth. From conception, actually. Pinaglilihi ka pa lang. Sabi ng Bible, you are, sabi ni David, behold, I was shapen in iniquity. And in sin, doth my mother conceive me. Di ba? Kaya magtataka ka dun sa tao, magtataka tayo sa behavior ng anak natin, hindi ko naman tinuruan gumawa ng kasalanan yan. Hindi ko naman tinuruan gumawa ng mali yan. Magbibintang ka pa. Saan niya nakita? Sa kapitbahay siguro. Sin nature always manifests. Nananalaytay yan sa atin, yung makasalanan. Turuan mo yan sa hindi, gagawa yan ng kasalanan. Naunawa ninyo? Turuan tayo sa hindi, makakagawa tayo ng kasalanan. Hindi mo yan mapipigilan. Sin by birth. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. That's according to David. Psalm 51 verse 5. The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they born, speaking lies. Yan. Sinabi niya sa Bible. Ang mga anak yan, hindi mo pipigilan yan. Gagawa yan ng kasalanan. You see? Okay, next. Personal guilt. There is none righteous, no, not one. Di ba? Maraming mga holier than thou, mga Pharisees. Oy, mas banal ako sa iyo.